Ano ang mga bagay na pwede nating matutunan sa buhay ni Samson? Now, konting trivia lang. Si Samson po ay ang pinakahuling judge ng nation of Israel. At sa kanyang pamamahala, mga kapatid, bago pumasok ang monarkiya o ang king o ang hari sa nation of Israel, kinonsider si Samson to be the strongest man the world has ever seen. Alam naman natin, pag sinabing si Samson, kahit i-google mo, talagang muscles kagad ang makikita mo. Di ba? Kaya nga yung mga gym ipinangalan kay Samson kasi parang pag nabanggit yung Samson, alam mo kagad, meron siyang katangi-tanging physical strength. Pero contrary to popular belief, yung story po ni Samson malungkot. Hindi naging maganda ang ending ng kanyang storya sapagkat maraming Bible scholars tinag si Samson bilang violent, tinag nila si Samson bilang arrogant and promiscuous kasi nga paiba-iba ang kanyang babae. Paiba-iba yung kanyang kinakasama at naging asawa. So mapapansin ninyo, si Samson nagsimula siya at nagsimula ang kanyang buhay sa miracle kasi baog yung kanyang nanay, ibinigay siya at siya yung answered prayer. Nagsimula siya sa milagro, nagtapos siya sa trahedya. He started strong and he end up wrong. Kung babalikan natin ang story, may isang angel na nagpakita sa kanyang nanay at sinabi nitong angel na ito na siya'y magkakaroon ng anak. So mapapansin ninyo, hindi pa buntis yung nanay, pre-announce na kagad. Merong early announcement. No? Yung angel na magkakaroon siya ng anak. And very critical ito sapagkat kung papansin niyo ang scripture, hindi lahat ng nagbubuntis ina-announce. Pero marami din, meron tayong mga kilalang biblical heroes na bago ipagbuntis, ina-announce muna. May kilala kayong ganon? Jesus. Diba? Bago ipinagbuntis si Jesus, in-announce muna ni Mary, si John the Baptist. Bago in-announce si John the Baptist kay Elizabeth, nagpakita rin ng angel, same angel Gabriel ang nagpakita sa kanya. Kung kilala niyo si Isaac, yung kanyang pagkakapanganak ay in-announce din ng ating Panginoon. So there must be something significant kasi in-announce ng angel na itong si Samson na ipapanganak ay magiging military leader ng nation of Israel. Pero hindi siya katulad ng normal na mga lalaki at normal na mga tao sapagkat bago pa man na ipagbuntis at bago pa man na ipanganak itong si Samson, meron ng panata ang Diyos. Ang sabi ng scripture sa verse 5, itong si Samson ay magiging Nazirite. Everybody say Nazirite. Kung makikita nyo sa verse 5, no? Ang sabi rito, you will become pregnant, you will have a son whose head is never to be touched by a razor. Bawal siyang gupitan. Because the boy is to be a Nazirite. So ibig sabihin, si Samson, hindi siya natural at normal na lalaki o bata sapagkat siya ay magsisilbing Nazirite. Now, ang tanong na marami sa inyo, ano ibig sabihin ng Nazirite? Now, ang Nazirite ay galing sa salitang Nazir, na ang ibig sabihin is consecrated or set apart. Pag sinabi mong Nazirite, ibinukod siya. Ibig sabihin, yung damit mo ngayon, sa dami-dami ng damit sa department store, yan ang pinili mo, binukod mo, ang tawag doon, consecration. Out of so many dresses, out of so many shoes that you see on the department store, yung sapatos na yun ang pinili mo, ibig sabihin, kinonsecrate mo siya, sinet apart mo. So, ibig sabihin, sa dami-dami ng batang ipinapanganak, si Samson ay kinonsecrate ng Panginoon for a certain purpose. At ano yung purpose na yun? Maging military leader ng nation of Israel para magkaroon ng kalayaan ang kanilang bansa. Komprende? Maliwanag. Okay, so ibig sabihin, si Samson, kinonsecrate para maging leader, ang kanyang objective, pamunuan ang buong nation papunta sa kalayaan. Yun nga lang, pag ikaw ay Nazirite, may mga restriction ito. May mga certain restriction kapag ang isang tao ay Nazirite. Now, bigyan ko kayo ng tatlo kasi tatlo lang naman talaga to. Ano ang tatlong restriction kapag ikaw ay Nazirite? For example, ako ay Nazirite, meron akong tatlong bagay na hindi pwedeng gawin. Una, ang Nazirite, hindi siya pwedeng humawak o lumapit sa mga patay. Bear that in mind. Number two, ang Nazirite, hindi pwedeng uminom ng alak. Sabi mo sa katabi mo, disqualified ka sa Nazirite. Disqualified. Okay? Pangalawa, ang Nazirite, hindi siya pwedeng uminom ng alak or any alcoholic beverage. At ang pangatlo, ang Nazirite, hindi pwedeng gupitin ang buhok. O basahin natin sabay-sabay kasi kailangan natin niya maunawaan. Ano yung tatlong restriction ng Nazirite? Una, bawal humawak o lumapit sa patay. Pangalawa, bawal uminom ng alak. Sino sa inyo number 2 pa lang disqualified na? Okay? And number 3, bawal gupitan ang kanyang buhok. So, ibig sabihin, si Samson, dahil siya ay Nazirite, bawal niyang gawin ito. Komprende?
Anong kapalit? Ang kapalit ng restriction, binigyan siya ng supernatural na lakas. So ibig sabihin, bukod tangi siya na hindi pwedeng gawin ito, pero yung lakas niya kakaiba din. Bukod tangi din yung ibinigay na lakas ng Panginoon sa kanya, sapagkat kilala si Samson, again, to be one of the strongest men that ever lived. In fact, kung titignan nyo ang track record ni Samson, kayang pumatay ni Samson ng isang leon gamit yung kanyang sariling kamay. Everybody say, "Ooh." Kung titignan nyo ang story ni Samson, if you are curious, Judges 13 hanggang 16, si Samson, mga kapatid, has the capacity to kill 1,000 Philistines gamit ang jaw ng donkey. 1,000 versus 1. Kaya niyang gawin lahat. In fact, yung pinakakilalang miracle na ginawa ni Samson, yung nakahawak siya sa dalawang poste, right? Nakakadena siya. Ito yung huling hininga ng kanyang buhay, na tinulak niya yung poste ng templo at yung buong templo ay nag-crash down. Ganun siya kalakas. Sabihin nyo nga, ganun siya kalakas. Ganun siya kayaman, di ba? Ganun kalakas si Samson. Ibig sabihin, talagang kilala si Samson na malakas. Kaya, itong si Samson, naging sakit ng ulo ng mga Philistines. Kasi nagtataka sila, saan kaya galing yung lakas ni Samson? Spoiler alert, hindi sa buhok. Okay? So yung lakas ni Samson, pinaniwalaan ng lahat na galing sa buhok. Kaya nga, ang sabi ng scripture, talagang supernatural yung kanyang naging lakas. Kaya naging sakit ng ulo siya ng mga Philistines. So yung mga Philistines, naging curious tuloy sila, saan kaya galing yung lakas ng taong ito? To the point, mga kapatid, tingnan nyo to, no? Si Samson, meron siyang supernatural strength. Pero alam din ng marami sa atin na oo, meron siyang lakas. Pero meron din siyang matinding kahinaan. Ano ang kahinaan ni Samson? In fact, let me rephrase. Sino ang kahinaan ni Samson? Sabi siguro ng iba, si Delilah. Pero totoo, mga kapatid. Kasi, oo, si Samson, kung lalaban sa mga lalaki, kahit 1,000 pa kayo, kaya niyang patayin. Pero pagdating sa babae, isa pa lang, bagsak na kagad. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Amen? In fact, kung titingnan nyo yung history, walang makadefeat kay Samson, kaya yung mga Philistines ngayon, naging creative sila. Siguro sabi nila, teka lang, ang dami na nating pinasugod na lalaki, hindi siya matalo, subukan naman natin yung babae. So sinubukan nila ngayon na babae, kaya po si Delilah ay produkto ng kanilang strategiya. So yung 5 leaders ng mga Philistines, nag-gather sila, sabi nila, saan ba nanggagaling ang lakas ni Samson? Okay, ganito gawin natin, magbayad tayo ng babae, aakitin siya para malaman yung kanyang lakas. So kasi trinay na nila lahat ng strategy, trinay na nila lahat ng manly strategy, pero yung pala bumagsak si Samson saan? Sa babae. Now I find this fascinating sapagkat kung titignan niyo po ang kabuuan ng storya, although si Samson ang tinalaga ng Panginoon para ilabas ang mga Israelites sa pag-aalipin ng mga Philistines, because ang mga Israelites have been a slave for so many times. Ilang beses silang naalipin, Babylon, Philistines, Egyptians. Pero itong nangyari sa kanila sa Philistines ang isa sa pinakamahaba nilang oppression. Amen? Kasi kung nakaalala niyo yung verse 1, 40 years silang naging alipin ng mga taga-Philistines. Pero alam niyo, ang sabi ng scripture, si Samson ay pinili para siya sana ang maglalabas doon sa pagkaalipin. Pero kung titignan niyo yung buod ng story at yung kabuuan ng story ni Samson, hindi niya natapos yung pinapagawa ng Lord. Ibig sabihin, namatay si Samson na hindi sila lumaya sa mga Philistines. Question, sino ang tumapos ng trabaho na sinimula ni Samson? Alam niyo kung sino? Si David. Saan tinapos ni David yung oppression? Nung tinalo ni David yung isang Philistine na si Goliath. Amen? Tignan nyo. Sinimula ni Samson, tinapos ni David. Si Samson ang merong assignment na maging leader para lumabas sila sa nation o sa pagkaalipin. Pero hindi natapos ni Samson yung kanyang trabaho sapagkat imbis na sumunod siya sa Panginoon, sumuway siya sa ating Panginoon. Sinong tumapos uli? Si David. Lagyan natin ng konting similarity yung dalawang ito. Si Samson tsaka si David parehong soldier. Pareho silang sundalo. Si Samson tsaka si David parehong leader. Si Samson tsaka si David parehong deliverer ng kanilang country. Pero ano ang kanilang pagkakaiba? Si David, in majority of his life, sumunod sa Panginoon. Si Samson, in majority of his life, hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Si Samson, judge. Si David, king. Si Samson may military might.
Si David meron ding military might. Si Samson mahina sa babae. Si David, amen, bumagsak din sa babae. Tignan nyo, si Samson judge, si David king, pero either judge or king, kasama ang kanilang mga military might. Kaya nilang makapagtagumpay sa isang gera, pero hindi nila napagtagumpayan yung last. Pareho sila. Kaya nilang mapagtagumpayan ang anumang gerang hinarap nila, pero pagdating dun sa kanilang last, sa idolatry, hindi nila ito napagtagumpayan. Ulitin ko lang, si Samson, kaya niyang pumatay ng isang leon gamit ang kanyang kamay. Si David, ang sabi ng mga awit nung unang panahon, kaya niyang pumatay ng 10,000. Kaya nilang gawin ang lahat ng ito, pero hindi sila nagtagumpay saan? Amen? Kaya nilang magtagumpay sa biggest enemy of their life, but they cannot defeat the enemy inside of them. Yung last. Doon sila bumagsak. Anong sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Ang sinasabi ng Lord sa atin, kahit gaano katindi ang iyong military might, kung wala ang Panginoon, hindi natin madidefeat yung mas matinding oppressor, yung kasalanan. Kahit na ikaw ang pinakamalakas katulad ni Samson, kahit ikaw ay pinaka-talented katulad ni David, kahit makuha mo ang napakaraming opportunity sa buhay, kung wala ang kamay ng Panginoon sa atin, hindi po tayo makakapagtagumpay. In fact, kung ginamit lang ni Samson yung lakas niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon, na-serve niya ang purpose niya. Pero imbis na gamitin niya yung kanyang lakas para sa Panginoon, ginamit niya para ma-impress ang mga kababaihan. Hindi niya na-realize na sa kanyang sunod-sunod na pagsuway, nawawala na pala unti-unti ang anointing at kamay ng Panginoon sa kanya. Hindi ko alam kung sino kinakausap ng Panginoon dito, na marami sa atin, confident pa rin tayo kasi palagay natin may anointing pa rin ang ating ginagawa, pero baka hindi natin namamalayan na unti-unti nang nawawala yung gigil, yung gilas, yung bangis ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, at nakakatakot pong isipin na iniisip natin kasama natin ang ating Panginoon only to find out na paggising mo isang umaga, magugulat ka na lang, wala na pala sa iyo ang kamay ng ating Panginoon. At iisipin nating iniwan tayo ng Panginoon, pero ang totoo tayo ang umiwan sa Kanya. Na hindi ka na kasing excited ng katulad ng dati, wala nang goosebumps na katulad ng dati, hindi ka na kasing passionate ng katulad ng dati, the Word of God doesn't move you anymore, the Word of God bores you right now, wala na dating sa iyo ang salita ng ating Panginoon. At kung tayo ay magiging manhid sa salita ng ating Panginoon at magiging manhid sa pinapagawa ng ating Panginoon, that is a dangerous path. It is a recipe for a disaster. Gini-give up mo ang giftings mo dahil nawala na sa iyo. Hindi mo na malaya, nawala na sa iyo yung kamay ng ating Panginoon. In fact, mga kapatid, kaya ako ito pinapoint out kasi ang mga Israelites have been in captivity for how many years again? 40. Sa Philistines, 40. Alam niyo mga kapatid kung anong unique sa story na ito? Hindi katulad sa Egyptians. Ang unique sa story na ito, for 40 years, hindi sila nag-pray sa Panginoon na palayain sila ng Diyos. They've never prayed for deliverance for 40 years. Alam niyo kung bakit? Naging komportable na sila sa bondage. Naging komportable na sila, nasanay na sila, na-normalize na nila na yung buhay na ito, yung pagiging alipin namin ng mga Philistines, could be, ito na siguro ang plano ng Panginoon sa atin. They gave up fighting for their freedom. Hindi na nila ipinaglaban ang kanilang kalayaan at nasanay na sila. At yung sanang magliligtas sa kanila, na ang pangalan ay Samson, hindi rin na iba. Sa paggumawa rin ng mali, kasi malayo siya sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, papunta na si pastor sa iyo. At makikita nyo mga kapatid, yung mga bagay na ginawa ni Samson na ito yung binabanggit ko, kaya nagawa ni Samson ito kasi it only reflects his real position to the Lord. Ang isang taong malapit talaga sa ating Panginoon, halata mo sa kanyang sinasabi, halata mo sa kanyang salita. Pero yung behavior natin mga kapatid reflects our position. It could be that some of us are succeeding sa ating buhay, succeeding sa ating mga career, succeeding sa lahat ng ating ginagawa, but failing in our relationship with our God. You might be full but not fulfilled. Makakabili ka ng relo pero hindi ka makakabili ng oras. Makakabili ka ng kama pero hindi ka makakabili ng tulog. Gusto ko lang i-remind ka kapatid na may mga bagay na ino-offer ang mundo na kayang ibigay ng Diyos, pero may ino-offer ang Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen? Purihin ang Diyos. Amen? Bakit parang katabi mo topic natin ngayon? So, kung si Samson bumagsak, magkaroon tayo ng autopsy. Tignan natin, ano ang naging ugat?
ng pagbagsak ni Samson. Binanggit na natin yung Judges chapter 13. Let's go to Judges chapter 14. Punta tayo sa verse 1. Ito ang naging beginning ng pagbagsak ni Samson kasi ang alam ng maraming tao, alam ng maraming Christian, ang naging pagbagsak ni Samson si Delilah. Pero si Delilah is just the tip of the iceberg. Nagsimula ito all the way to Judges chapter 14. Ang sabi ng verse 1, one day, when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. Hindi ito si Delilah. Kasi si Samson, may asawa siya before si Delilah. Amen? So, itong si Samson, nung pumunta siya sa Timnah, merong isang Philistine woman. Red flag. Amen? Walang masama sa woman. Ang masama, yung Philistine woman. Verse 2. So when he returned home, he told his father and mother. Excited siya. Mom and dad, a young Philistine woman in Timnah caught my eye. I love her. I want to marry her. Watch this. Get her for me. Meaning, I am decided. Nahanap ko na yung babaeng papakasalan ko. Mom and dad, get them. Kasi noong unang panahon, kahit nga naman sa Middle East talaga, yung parents talaga nakikipag-negotiate sa mapapangasawa ng kanilang anak. So, anong ginawa ng kanyang father and mother? Verse 3. So, his father and mother objected. Red flag number 2. Ang sabi ng kanilang nanay at tatay, Tagalogin ko na kagad, wala bang ibang babae na katribe natin at kalahi natin at naghahanap ka pa sa iba? Bakit ka pa pupunta sa mga paganong Filisteo para maghanap na mapapangasawa? Basa sa huli. But Samson told his father, get her for me, for she looks good to me. Here you go. Here you go. So merong natipuan itong si Samson, taga Timnah, Philistine woman. Type na type niya, nabighani ang kanyang mata. Kaya sabi niya sa tatay niya, Mom and Dad, alam ko na, nahanap ko na ang aking mapapangasawa. Sure na talaga ako na siya na talaga to. Ang sabi ng tatay at nanay niya, sino? Taga Timnah po. Bakit taga Timnah pa? Wala ba tayong mahanap dito na taga... Now, sa atin kasi, hindi naman masama na makapangasawa ka ng foreigner. Kung afam talaga niloob ng Lord sa'yo, wala tayong magagawa dyan. Pero hindi sinasabi ng Lord na huwag kang mag-aasawa ng foreigner. This is not an interracial issue. This is an interfaith issue. Kasi yung mga pagans na ito, they are serving a false God. Ayaw ng Diyos na makapang-asawa sila ng mga taong hindi sumasamba sa parehong Diyos. So alam niyang bawal yun. Kaya sabi ng tatay niya, wala ka bang ibang mahanap? Pero ano sabi ng verse 4 ulit sa dulong-dulo? Kunin mo siya because she looks good to me. Ulitin natin. Ang sabi ng nanay at tatay niya, wala na bang iba? Pero ang sabi ni Samson, siya ang gusto ko. So in essence, si Samson, dinisrespect niya yung kanyang magulang, hindi niya vinalue yung opinion ng kanyang mga magulang, hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang. Ask me why. Bakit hindi nakinig si Samson? Kasi si Samson ay controlled ng kanyang feelings. Amen? Akala ni Samson, love at first sight. Akala ni Samson, love at first sight, pero ang totoo, lust at first sight. Let me prove that to you. Bakit? Ano ang sabi ng scripture? Hindi niya naman kilala tong babaeng ito. Nabighani lang siya sa ganda. He was starstruck with her beauty. Judgmental ka naman, pastor. Hindi, verse 2. Ano sabi ng verse 2? A young Philistine woman in Timnah caught my eye. Hindi niya kilala. Nabihag lang yung kanyang mata. Sabi mo sa katabi mo, delikado talaga yung mga mata na yan. Kung saan nakakatingin. Hindi mo makokontrol ang unang tingin, pero yung pangalawang tingin, alam mo na yan. Ano pa sabi ng verse 3? Verse 3, but Samson told his father, get her for me, for she looks good to me. Alam niyo ba kung bakit bumagsak si Adan at Eva? Kasi yung prutas looks good. Here you go again. Bumagsak na naman because pakiramdam nila ito. Pero hindi porket it looks good, it is good for your heart. It is good for your soul. Hindi porket maganda sa paningin, maganda sa kaluluwa. Hindi porket maganda sa paningin, maganda sa ating spiritual journey. It feels great. May mga kilala ba kayo na talagang sobrang in love nila, na talagang lumulutang sila sa alapab, that it feels great. Talagang ramdam nila yung pag-ibig. Pero hindi porket it feels great, kalooban ng Panginoon. Hindi porket masaya tayo, kalooban ng ating Panginoon. Let me repeat, they were not allowed to marry a citizen of other nation. In fact, I dig deeper. Alam niyo ba yung salitang Timnah,
Yung salitang timna, pag kinonvert mo, i-translate mo, is actually the word forbidden. Forbidden na eh. Sinabi pa ng mga magulang, bawal, hindi ka pa pwede maghanap. Pero dahil masyado si Samson in love na kanyang may kilala ba kayong ganun mga kapatid? Na sinabihan na ng nanay, sinabihan na ng tatay, sinabihan na ng mga kaibigan, pero dahil masyadong in love, sabi na wala akong ginagawang masama. Suportahan nyo na lang kung anong gusto. Gusto kong lumaya. Pinaniwala tayo ng maling katotohanan na akala natin porket tayo ay masaya kalooban ng ating Panginoon. And one of the greatest damages na nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano is our belief na yung pinapaniwalaan natin, yun ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi po porket pinapaniwalaan natin, yun ang kalooban ng Panginoon. What determines the will of God is His Word. The will of God is found in God's Word. And unfortunately, marami sa atin, kaya tayo may feeling of fear, feeling of anxiety, feeling of depression, feeling of being not enough, feeling of I'm not educated enough, not experienced enough, is because pinaniwalaan natin yung sinasabi ng naririnig natin, ng dyablo. Imbis na makinig tayo at tignan natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Talagang sasabihin sa iyo ng dyablo, wala kang mararating. Talagang sasabihin sa iyo ng dyablo, wala kang kwentang tatay, wala kang kwentang nanay, wala kayong kwentang magulang. Hindi ka nila na-appreciate. Hindi nakikita ng boss mo lahat ng effort mo. You are not enough. You don't have what it takes. Hindi ka mahal ng asawa mo. Hindi ka love ng lolo mo. But lahat ng yan kasinungalingan. And you know it. Alam mo ang kasinungalingan, but you believe it anyway. And you allow your feelings to affect your decision. You allow your feelings to affect who you are. And you must not allow that. Bakit? We are not called to walk by our feelings. We are called to walk by faith. And instead of controlling our emotions, we allow the emotions to control us. Feelings are dangerous. You know why? Because feelings can change. Feelings are misleading. Sunod-sunod na yung red flags, hindi mo makita kasi masyado kang in love. Ang sabi ng mundo, follow your heart. Never sinabi ng scripture na follow your heart. Ang sabi ng scripture, follow the Lord, not your heart. Kasi ang puso natin misleading. Ang puso natin dadalhin tayo sa kapahamakan. Pero ang salita ng Panginoon dadalhin tayo sa kabutihan. At lahat ng mga nanay, sumigaw ng amen. Sabi mo sa katabi mo, babawi si pastor sa mga nanay. Ano ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9? Tagalog para si Bir. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ang puso natin bulok. Ang puso natin misleading. Ang sabi ng feelings mo, in love ka. Pero ang totoo, in lust ka lang. Paano mo malalaman? Ang tunay na pag-ibig, it looks from the inside and out. Ang lust from outside in. Nakabase sa nakikita. Amen? And I don't know who is this for. Sinasabi ng Panginoon. Yan, ikaw. Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, do not allow your senses to determine your decision. Do not allow your feelings to determine your decision. Sinabi na ng nanay mo, wag na. Sinabi na ng mga kaibigan mo, wag na. Ang sabi ng mga mahal mo sa buhay, mali yan. Ang sabi mo naman, alam ko, ito ang tama. Come on now. Amen? Tingnan mo, si Samson, sinabihan ba siya ng nanay at tatay niya? Ilang beses. Pero nakinig ba siya? Hindi. Alam niyo, na-discover ko, kaya mahirap kay Samson na mag-decide na wag ipursu yung hindi pinapapursu kasi decided na siya. And I've counseled a lot of people, even those who are living in sin. Pero alam mo, ang pinakamahirap kumbinsihin, yung mga desidido na. Kumbinsidong silang malaya sila. Kumbinsidong silang masaya sila. Na hindi nila namamalayan, kaya lang sila masaya kasi bago pa yung counsel, bago pa yung babala, nakapag-decide na sila, ito na talaga gusto ko. We are not called to obey what feels right. We are called to obey what is right. What is the right thing to do? Tingnan mo verse 3. But Samson told his father, get her for me. Tingnan nyo, pinapakuha na ni Samson yung babae. Ibig sabihin talagang sigurado na talaga siya. Ito na talaga yung gusto niya.
lahat ng mga mangyayari sa buhay ni Samson ay may kinalaman sa desisyon na ito. And lagi mong tatandaan mga kapatid na lahat ng mga disiplina mo sa buhay, nakaakibat yan, nakaangkla yan sa mga desisyon mo sa buhay. Kapag nagdesisyon kang magpapayat, nagdesisyon ka na ayusin ang iyong buhay, kapag nagdesisyon ka na sumunod sa Panginoon, lahat ng disiplina gagawin mo para ma-accomplish yung desisyon mo. Pero kung hindi ka magde-decide, for example, na sumunod kay Lord, edi yung disiplina mo, nakadepende dun sa desisyon mo. Nagas nyo? At kung nag-decide si Samson, siya na talaga ang babae para sa akin, ibig sabihin, naging matimbang sa kanya yung kanyang nararamdaman kaysa sa katotohanan ng ating Panginoon. And it's dangerous if our senses are more convincing than the Word of God. It's dangerous if our feelings are more powerful and convincing than the Word of God. Kasi ito, ang alam ko sa pakiramdam, di po ako nagmamalinis. Ako din po ay nadala ng aking pakiramdam. Nadala tayo ng galit, nadala tayo ng takot, nadala tayo ng pag-ibig. Di ba naaalala nyo yung dati nyong gusto? Inabot kayo 5 years. Kumbinsido ka na siya para sa'yo, di ba? Kasi nga, in love ka eh. Hindi naman tayo nagmamalinis. Yung katabi mo sa kanan, ganun din. Yung katabi mo sa kaliwa, ganun din. Ano ang totoo rito? Napansin nyo? Pagka talagang takot ka, anxious ka, worried ka, or in love ka, lalamunin ka talaga ng feelings mo. At ang totoo, ganito yan, ano? Yung feelings natin, lulunurin ka. So kung wala kang pinangahawakan, malulunod ka. So napakahalaga mga kapatid na kapag dumating yung feelings na yan, kailangan meron tayong pinangahawakan salita ng Panginoon. Or else, we will make a lot of stupid decision. You will spend money on somebody that will never pay you back. And you will spend time to someone who will never love you back. O yan na naman, puro pag-ibig na naman mga iniisip nyo. Alam niyo kung bakit? Hindi naman kasi talaga po pwedeng susunod ka pero hindi ka masasaktan eh. Lahat ng pagsunod kay Lord may kaakibat na sakit talaga yan. Lahat ng pagsunod sa Panginoon may kaakibat na hirap. Pag pinag-give up ng Lord sa'yo, mahirap yun. Tamo, Lord, bibigay ko na po. Lord, bibigay ko na po. Sabi na Lord, nasa na? 3 years na. Anong ganap natin? Alam niyo kung bakit? Because ang obedience sa Panginoon, non-negotiable ang sakit. It will happen. Pero, kapag sumunod ka, ang ending mo masaya ka. Pag sumuway ka, ang ending mo masakit. Which path would you choose? Kasi minsan lang, kaya natin pinipili yung mali. We mean well. Napansin nyo, hindi rin naman natin alam na mali eh. Clouded lang talaga yung decision natin ng ating feelings. Akala, convinced ka talaga na yun ang tama because we fail to see what God sees. Hindi natin makita yung nakikita ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung nakikita ng mga tao nagmamahal sa atin. Siniko ka na, sinabihan ka na, tinadyakan ka pa. Pero sabi niya, huwag ka nga makialam. Alam ko ang ginagawa ko. Tama mga kapatid? Kahit yung mga nanay, tatay nyo, dumaan din dyan. Lahat tayo dumaan din dyan. Because we fail to see what God sees. Ang nakikita lang natin yung pinopromote ng mundo, yung pinapractice ng mundo, yung pinupuri ng mundo. Amen? Alam nyo, nalulungkot ako sa mga kumakalat na uso ngayon. You follow your own truth. Where's that even coming from? We only follow one truth. Wala tayong kanya-kanya. Ang truth hindi relative. Ang truth hindi siya kanya-kanya. Isa lang ang definition ng katotohanan. At yung konsensya mo, hindi yan ang standard ng katotohanan. Yung standards mo, hindi yan ang standard ng katotohanan ng ating Panginoon. Ito ang standard ng katotohanan ng ating Panginoon. Sinabihan siya ng tatay niya, sinabihan siya ng nanay niya, sabihin, Mom, I have decided to follow my feelings. No turning back. So ano nangyari verse 5? Are you excited? Fasten your seatbelt. Verse 5, it will get worse. It will get worse. Verse 5. So Samson went down to Timnah, so talagang tinuloy niya, together with his father and his mother. Now, kung gusto niya yung babae, pinurso niya sa Timnah, pero kasama niya yung nanay at tatay niya, ano kaya mangyayari sa tingin ninyo? Come on now. Come on now. Pupuntahan niya yung babae, sasama niya yung tatay at nanay niya, ano kayang gagawin nila? Mama, magpapakasal na. Tinuloy niya talaga. Sabi mo sa katabi mo, ang tigas ng ulo mo.
tinuloy mo pa. Sakit eh, kahit ako, nasasaktan ako eh. Tigas din kasi ulo natin, ano? Katok-katok. Tigas. Hard-headed eh. Tignan nyo, si Samson, he went to Timnah together with his father, his mother. What's it? And as they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. Now, interesting. Kasi sabi ng scripture, habang papunta siya ng Timnah, dumaan sila sa vineyard. Why is this important? Because this is red flag number 1. Vineyard. Anong meron sa vineyard? Ubas. Anong napoproduce ng ubas? Wine. 3 restrictions ng Nazirite. Bawal humawak ng patay, bawal uminom ng alak, pero naglalakad sa pagawaan ng... Amen? At nung naglalakad siya papunta ng vineyard, merong isang leon na nagro-roar papunta sa kanya. Amen? Sumuway siya, obviously. May red flag number 1. You're not supposed to be there. You're not supposed to be in Timnah, and you're not supposed to be in that vineyard. Because nilalapit mo ang sarili mo saan? Sa tukso. You're not supposed to, actually sa mas malalim nga talaga na ruling ng Nazirite, kahit paghawak ng wine, bawal eh. So you're not supposed to, hindi ka dapat humahawak ng wine. Amen? Pero ano nangyari? Sa kanyang pagsuway, di bali lang masuway ko ang utos ng Panginoon basta magawa ko yung gusto kong gawin. Okay, mag-alala, hindi po kayo to. Huwag kayo masasaktan kasi hindi kayo to. Taga-ibang church to. Okay? Sa kagustuhan niya na masunod ang kanyang nararamdaman, willing siyang maglakad sa edge, pumunta sa temptable situation. May kilala kayong ganyan? Si David, naalala niya? Di ba si David? Kaya niya nakita si Bathsheba na nagtitake a bath kasi he was not supposed to be there in the first place. He was supposed to be in the battlefield, pero pinili niya na magstay sa bahay. He was at the wrong place at the wrong time. And what happened? David fell. And now, si Samson nakikipaglaro sa apoy. Yung parang, hindi ako maglalasing, pero andito ako sa bar. Ano isa sa mga, lagi ko sinasabi sa mga volunteers ng Children's Church, pwede ba natin palapakan ng children's team natin? We are trying our best to make sure that our children are in good security, because kung ikaw ay pedophile, saan ka ministry papasok? It will be very stupid for you kung gusto mo magbago ng iyong buhay na ikaw ay pedophile, pupunta ka sa Children's Church. Lalapit. Alcoholic ka, nagtatrabaho ka sa bar. Gusto mo magbago? Doesn't make sense, isn't it? Bawal sa kanya, pero sasaktan na ah. Kanina, malakas pa amen nyo ah. Amen? Pero naglalakad siya saan? Sa vineyard. At tingnan mo matindi mga kapatid. Ang sabi ng scripture, merong leon na nag-roar toward him. Inatake siya ng leon. And usually tayo yan, inatake na naman ako ng demonyo, inatake na naman ako ng demonyo. Pero what if, yung layo na ito, pinadala ng Diyos? Para huli siyang paalalahanan uli, sure ka na ba talaga na pupunta ka ng Timnah? Sure ka ba talaga sa decision mo na yan? Ano ginawa ni Samson? Ang sabi ng verse 4, the Spirit of the Lord came powerfully upon him, and he tore the lion apart with his bare hands. Hinawakan niya yung leon, sinakal niya yung leon, namatay yung leon. I don't know who is this for mga kapatid, pero kapag tayo ay sumusuway sa Panginoon, God is patient. Nagagawa si Lord ng paraan para mapaalalahanan tayo ng paulit-ulit. Anak, sure ka na ba talaga dyan? Sasabihan ka ng pastor mo, sure ka na ba talaga dyan? Sasabihan ka ng tatay at nanay mo, sure ka na ba talaga dyan? Pag hindi ka pa rin nakinig, magpapadala ng leon. Para kaharipin ka, sasabihin, gusto mo ba talaga yan? Pero minsan, imbis na matauhan tayo, sinasakal natin yung leon. Ilan na kayang mga leon ang sinakal natin? Ilan na kayang mga nanay at tatay natin ang hindi natin pinaniwalaan? Ilan na kayang mga kaibigan ang tinuring natin kaaway kasi nagpapayo sila sa atin? Sinasakal natin yung mga bagay na pinadala ng Panginoon para paalalahanan tayo. Because our feelings are controlled by, our decisions are controlled by our feelings. Kasi kung hindi naman niya talaga pinurso tong babae na to, hindi naman talaga magkakaroon ng leon eh. He was not supposed to be there. Kaya mga kapatid, let me just tell you this, kapag sumusuway tayo sa ating Panginoon, huwag ka na masurpresa kung may mga leon na darating.
Huwag ka na masurpresa na may mga threat. Huwag ka na masurpresa na kapag sumusuway ka may Batshebang naliligo. Huwag ka na magtaka na may trauma at the end of it. Huwag ka na magtaka na may abuse at the end of it. Parang sinasabi ng Panginoon siguro, baka sakali makinig siya sa leon at huwag niya na ituloy. Pero tinuloy niya pa rin. At kapag hindi tayo nakinig sa mga payo at tinuloy pa rin natin, it will only get worse. Verse 7. So, tinuloy niya, he went down and talked with the woman and he liked her. Sometime later, he went back to marry her. He turned aside to look at the lion's carcass, yung patay na leon. Nung bumalik siya, nandun pa din. Pero watch this. Pero in it, sa loob ng leon, sa loob ng tiyan ng leon, kasi nakapatay na yung leon, right? Na sinakal niya, right? Patay na ngayon. Ang sabi ng scripture, doon sa leon na yun, nakakita siya ng swarm of bees. Ibig sabihin, pinamugaran na yung tiyan ng leon ng mga bubuyog. At kapag may bubuyog, may honey. So ano sabi ng scripture? Nakahiga yung lion, pagbalik ni Samson, oh, dito pa pala tong sinakal ko na to ah. Pero ang sabi ng scripture, yung tiyan ng leon punong-puno ng Jollibee. So dahil punong-puno siya ng mga bees, ang sabi ng verse 9, watch this verse 9, ang ginawa niya, he scooped out of the honey in his hand. Kumuha siya ng honey dun sa tiyan ng leon. Ano sabi ng scripture, kinain niya habang naglalakad siya. Ginawa niya snack bite. Red flag number 2. Dahil ang mga Nazirite, bawal lumapit or humawak ng patay. Again, it gets worse. At alam niyo, tingin ko, malaking insulto ito kasi alam niya nagkasala siya, alam niya pumupunta siya sa kasalanan, pero dinownplay niya yung kasalanan niya na ginagamit niya pa yung honey bilang pagkain at snack papunta sa kanyang pagkakamali at pagkakasala. At sabi ng scripture, when he rejoined his parent, he gave them some. Nung nakita niya yung kanyang mga magulang, binigyan niya rin yung kanyang mga magulang. Maliban naman ng mga magulang na galing yun sa tiyan ng patay na leon. So tinanggap, pansinin niyo, pagka talaga may mali, minsan nagdadamay ka pa, no? Ikaw din. Naalala niyo si Eve nung kinuha niya? And he gave some to his husband, o to her husband. Nandadamay pa. At sila'y kumain din. But he did not tell them what he had taken the honey from the lion's carcass. Hindi niya sinabi sa kanya mga magulang na galing yun sa tiyan ng leon. But he did it anyway. Tingnan niyo mga kapatid, ano? Nilagay ni Samson ang kanyang sarili sa isang temptable position. Di ko alam kung may ganyan salita. Now question, masama bang pumunta sa vineyard? No. Pero dahil Nazirite siya, he was not allowed to be there. Alam niya yung vow niya. Ano yung vow niya? Hindi siya magpapagupit ng buhok. Hindi siya hahawak at lalapit sa kahit anong patay. At hindi siya iinom ng kahit anong alak. Pero hindi niya sineryoso yung kanyang vow. Kasi masyadong clouded yung decisions niya ng kanyang pag-ibig sa babaeng ito. And I don't know who is this for, pero napakarami pong mga Christians nowadays, kasama na ako minsan, na may mga pangako at panata tayo sa Diyos pero hindi natin siniseryoso. Lalo na kapag dumarating tayo sa dilema na mas matimbang yung nararamdaman natin kaysa sa pinapagawa ng ating Panginoon. Alam mo, kapag puro lang tayo expression ng pag-ibig sa Diyos pero hindi naman natin nilalakaran yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi yan vow. Empty promise yan. So I don't know, is this for kung makakatulog na kayo for the rest of the service, just take God seriously. Seryosohin naman natin ang Panginoon. Huwag natin pagsamantalahan ng simbahan ng ating Panginoon. Seryosohin natin ang gawain. Seryosohin natin yung privilege na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Samson was supposed to lead the entire nation of Israel to freedom. Pero mas matimbang sa kanya that he downplay his sin. Dinownplay niya yung kanyang kasalanan at hindi niya nakita na yung kanyang buhay ay may purpose at may rason. Kapatid, may rason ang Diyos. May purpose ang Panginoon sa ating buhay. Ang sabi ng Acts 20 verse 24, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ. And that is to tell the good news of Jesus Christ.
Tagalogin ko, ang buhay natin walang saysay hanggat hindi natin tinatapos ang assignment na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Lakaran natin yung vow natin, yung pinangako natin sa Panginoon, tuparin natin. Yung pinangako natin at lahat ng desisyon natin nakaakibat dun sa pangako natin na yun sa ating Panginoon. Let me say this to you. Lahat ng pangako natin, hindi natin kayang tuparin kung wala ang grace ng Lord. Malinaw yan. Amen? Pero we have to understand as well na ang buhay natin should not be governed by what we feel. It must be governed by the truthfulness of the Word of God. Kasi ang feeling natin will make you ignore the truth of God's Word. Ini-ignore natin yung totoo kasi nga meron tayong bagong totoo na pinapaniwalaan. It will make you ignore the truth. Ano sabi ng Scripture? When you feel weak, kapag nararamdaman mong mahina ka, ano ang sabi ng Scripture sa atin? I can do all things through Christ who strengthens me. When you feel overwhelmed, ano ang sabi ng Scripture? God is your refuge and your strength, the very present help in times of your trouble. Kapag lunod na lunod ka sa problema, yun yung nararamdaman mo, pakiramdam mo walang sumusuport at walang nagmamahal sa'yo. Ano ang sinasabi ng Scripture? Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. There is a difference between what we feel and what the Word of God is saying. Kahit pag galit ang Panginoon sa atin, that's what parang galit ang Lord sa atin, sa akin. Parang malayo ang Panginoon sa akin. Pero ano sabi ng Scripture? His anger will last for a moment, but His favor will last for a lifetime. At kahit pa pakiramdam mo, pagod ka na, kasi marami sa inyo malakas pa, pero pasuko na. Kahit pa pagod na tayo sa ating buhay, nararamdaman natin na parang wala na tayong ibubuga. Ano ang sabi ng Scripture? Kumapit tayo at huwag tayong mag-give up, because in due season you will reap. Harvest tayo. It's a matter of holding on to the truthfulness of the Word of God, trusting God and putting your whole confidence in the truth of His Word. Amen? Proverbs 3 verse 5. Alam nyo na to dapat, di ko nalalagay sa screen. Proverbs 3 verse 5. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your feelings. Yung ba sinabi? No, He shall direct your path. Do you want God to direct your path? Yes. Start walking in the truthfulness of His Word. Kahit pa especially right now, I don't know sino kinakausap ng Panginoon, pero marami sa atin, meron tayong scarcity mindset, pakiramdam natin kulang, kaya hindi tayo makatulong, hindi tayo makapagbigay. Takot tayo sa future natin kasi parang feeling natin yung bagay na meron ako kulang. Kulang ang sweldo ko, kulang ang ipon ko, ang daming kulang sa buhay ko. That is a scarcity mindset. Pero ano ba papaniwalaan natin? Yung sinasabi ng feelings natin o yung sinasabi ng Word of God? Kasi sabi ng Scripture, God will supply all your needs according to His riches and in glory. Kasi I'm poor. Mahirap lang kami. Mamatay na kami, I'm poor. Huwag niyong sabihin, I'm poor. Sabihin nyo, I'm 5. 1, 2, 3, poor, 5. Pinapatawa ko lang kayo. Pero di ba nakasanayan kasi nating sabihin yung bagay na na nararamdaman natin. Amen? Nobody loves me. Nobody appreciates me. Pero always hold on to the truthfulness of the Word of God. We need to wise up, church. Amen? Kahit pa anong gawin natin, naniniwala ako mas maganda ang plano ng Diyos. Hindi taga-team na ang ibibigay ng Lord sa iyo. What if mas maganda talaga yung plano ng Diyos sa iyo kaysa sa mga pinaglalaban mo? Pero ayaw mo pa rin sumuko. Nasa close, mga kapatid. Anong ginawa ni Samson? Samson talaga. Sometime later, he went back, this time to marry her. Bear that in mind, magpapakasal na si Samson. Jump, verse 10. Now, his father went down to see the woman. Siguro sabi ng tatay, ba't ba in love ka dito? Sino ba yan? And there, watch this, Samson held a feast. And it was a customary for young men. When the people saw him, they chose 30 men to be his companion. Hold on. Pagdating nila doon sa team ang sabi ng Scripture, nagdaos si Samson ng feast. Now, I find that interesting. Kailangan nyo naman ako, interesting sa akin yung feast na yan kasi duda ako na yung feast na to may kasama inuman. Right? So, I dig deeper. Meron niya kay Alnyo, sinearch ko yung Hebrew word, naghanap ako ng Hebrew dictionary at alam nyo yung feast, ang Hebrew word ng feast ay wine feast.
Ibig sabihin, non-stop ang lahat ng alak. Hold on! Pwede ba uminom si Samson ng alak? No, pero nagpa-feast pa siya. Siya pa nanlibre. Pastor, bago umuwi lang ako galing Saudi, pinainom ko lang yung mga kabarkada ko. May nagpa-feast pa siya. And what's this sabi ng scripture? At naghanap sila ng 30 men na makakasama niya. 30 lalaki, may alak, ikakasal. Ano yun? Ikakasal, may alak, may 30 mga lalaki. Ano yun? Bachelor party. Nagdaos si Samson ng bachelor party. At sino hinanap niya mga kasama sa bachelor party? Mga lalaki dun sa team na. 30 of them. And this is the third thing kung bakit bumagsak si Samson. Alam niyo kung ano? Sa 30 na yon, nakasama sa kanyang bachelor party, puro taga-team na. Asan yung kaibigan niya? Walang invited na kaibigan niya. Either wala siyang kaibigan, o pangalawa, ayaw niyang ipaalam sa kanyang kaibigan yung event. Kasi alam niyang mali. May mga kilala kayong gano'n, nagulat ka na lang sa naging desisyon ng kaibigan mo, hindi ka invited. Kasi alam niya na nagkamali siya. And maaaring si Samson hindi niya pinaalam sa kanyang mga kaibigan kasi he knows that what he is doing is wrong. The point being, in-isolate ni Samson yung kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan. And isolation is one of the most powerful arsenal ng diablo. Every temptation is strong in isolation. Every temptation is strong. Ano ang sabi ng Proverbs 18? Whoever isolates himself seeks his own desire, and he breaks out against all sound judgment. He kept on disobeying over and over and over again. And I wish we have time. Kasi after this, nagpalaro pa si Samson gamit ang isang bugtong-bugtong. Ang premyo, 30 dresses, 30 mga damit. To cut the long story short, hindi mahulaan ng mga pinapabugtungan niya. Kaya ang nangyari, yung mga bisita niya sa kanyang bachelor party, tinakot yung mapapang-asawa niya. What a great start of the wedding. Tinakot yung mapapang-asawa niya na kapag hindi niya sinabi yung sagot sa bugtong, papatayin niya susunugin niya ng buhay. Yung mapapang-asawa ni Samson, susunugin ng buhay. Wow! Just because of disobedience, it is a series of stupid and tragic happening. Tinakot ang asawa niya. At dahil tinakot yung kanyang asawa, wala siyang mapambayad. Pumunta siya ng Ashkelon, pinatay niya yung 30 men doon, kinuha yung lahat ng damit, yun yung pinambayad niya doon sa kanilang pustahan. Sabi mo sa katabi mo, iba talaga magagawa ng feelings. I want you to be reminded of this. Saan nagsimula ang buhay ni Samson? He started strong. He was a man of blessing. His birth is a miracle. What happened to him? He disobeyed his parent. He disobeyed and downplayed the word of God. Pero iwan ko napansin ninyo mga kapatid na merong certain part ng verse na ini-skip ko doon sa chapter that we are reading. Kasi binasa ko yung chapter 14 verse 1, 2, 3 and then tumalon ako sa verse 5 and then 6 and then all the way to verse 18. Pero I intentionally left that verse 4 because there's something in here that I want you to remind yourself of. Kasi hindi naman tayo perpekto. Si Samson din naman tayo, di ba? Matigas minsan po ang ating mga ulo na hindi po tayo naikinig. In fact, kung kakatokin nyo yung ulo ko, ganun din, pareho lang. Matigas po ang ulo nating lahat. Minsan may pride sa ating puso na ayaw nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero ano sabi ng verse 4? Habang sinusuway niya yung kanyang mga parents, ang sabi ng verse 4, his father and mother did not realize that the Lord was at work in this disobedience, creating an opportunity to work against the Philistines who ruled over the Israel at that time. What? Hindi daw wala ng mga magulang ni Samson na oo, sumuway siya, pero the Lord is at work in that disobedience
upang makapag-create ng opportunity para makapasok si Samson sa mga Philistines. And without proper exegesis, we might misinterpret this verse. Sabihin natin, ganun pala. Okay lang pala gumawa kami ng kasalanan. After all, the Lord is at work with every decisions that we make. Now, I want you to be reminded of this. Oo, sinabi ng scripture dito that the Lord was at work in that bad decision. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi aprobado ng Diyos yung decision ni Samson. Hindi niya aprobado pero inalaw ng Panginoon. So hindi porket inalaw at nangyayari, ibig sabihin kalooban ng Panginoon. Hindi approved ng Lord, pero inalaw ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi God is beyond time and space. He is outside time. He knows the future already. At kung babasahin niyo ang future, yung desisyon ni Samson na ito nag-cause ng civil war. And God knows it. And yet, kahit alam ng Lord na magkukos ng civil war, kahit alam ng Panginoon na mali ang desisyon, inalaw ng ating Panginoon at ginamit ng Diyos yung kanyang pagkakamali to work all things together for the good of those who love Him. Hallelujah! Hallelujah! Kasi kung sasabihin natin, okay lang naman po pala, Pastor, basahin niyo ang buhay ni Samson from Judges 13 to 16. Bago siya namatay, naging alipin siya ng kanyang mga kaaway. Dinukot yung mata niya, namatay siyang bulag. Namatay siyang alipin ng mga kaaway. May consequences yung maling desisyon niya. Naghirap siya bilang consequences ng kanyang mga maling desisyon. Pero, ginamit ng Lord yung maling desisyon para ma-accomplish pa rin yung purpose niya ng Lord, and 3,000 Philistines was dead that very same day. Anong sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Because I feel like in my spirit that some of you ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, hindi tayo nakinig, sumuway tayo sa Panginoon, katulad ko. And yung guilt mo, kinakain ka from the inside. Sinasabi mo sa sarili mo, ma-accomplish pa rin kaya ang purpose ng Panginoon sa aking buhay? Sinuway ko siya, hindi ko sinunod ang utos sa mga leaders ko, hindi ko sinunod ang sinasabi ng Panginoon sa aking buhay. Pero I feel like God is telling each and every one of us, every person na nakakaramdam ng ganito na sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, I forgave you. Pinapatawad kita sa lahat ng mga maling naging desisyon natin. And because of that, because of the finished work of Jesus Christ, in His supernatural, I don't know how, God made a way through our sin. Kahit na yung ating pagkakamali, ginamit ng Panginoon to work it out for the good of those who love God. Kapatid, you cannot change your history, but God can definitely change your destiny. Your destiny through Jesus Christ, through our Lord, is secure. And despite of the failure, despite of that weakness, despite of that disobedience, God's agenda still push through. Di ba nagsiserve ka pa rin ngayon? Kahit sumuway ka before? Di ba nandito ka pa rin ngayon? Kahit na hindi mo sinunod ang Panginoon? Somehow God made a way to bring you back. Somehow God made a way to remind you that He still loves you. And His purpose for your life is true. No amount of sin can hinder the grace of God. Your sin is great, but you're saved. Yung isang buhay po na walang patutunguhan, walang plano, walang purpose, ang isa sa pinakadelikadong paraan kung paano ka mabubuhay dito sa mundong ito. Yung aimlessness o kawalan ng direksyon is actually one of the enemy's greatest tool para po i-prevent tayo at ma-preempt tayo na magampanan ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kapag ang isang tao walang plano kahit may planner, ang isang tao walang purpose sa kanyang buhay, at ang isang tao'y walang direksyon sa kanyang buhay, humihinga pero walang pinatutunguhan ng kanyang buhay, most of the time, yung aimlessness na yan ay nagli-lead sa frustration. Yung aimlessness na yan ay nagli-lead sa emptiness. Kapag ikaw ay walang patutunguhan o walang purpose, yung aimlessness na yan, usually resulting to stagnation. It resulted to dissatisfaction, and it can lead you to live a life that is meaningless. Walang halaga, walang saysay, walang kahulugan ang ating buhay. Nararanasan niyo po ba yon sa inyong buhay that sometimes you feel like your life is empty? That your bank account has a money, you have the means, but your life has no meaning. Your life is empty because most of the time, hindi tayo intentional na magkaroon ng direksyon
goal at purpose ang ating buhay. Nakakasurvive ka araw-araw, you are surviving day to day, but you have no direction. You have no purpose. Gumagalaw, nagtatrabaho, nagtatribe, pero walang malinaw na misyon. You are drifting without a clear purpose. Busy, pero you are not moving in the right direction. You are functioning, but you are not flourishing. As I've said, komportable ang buhay, pero parang empty ang iyong pakiramdam. Na-imagine nyo po ba kung gaano ka-tragic na kung kayo ay sasakay, for example, ng eroplano at ang piloto ay mag-a-announce, "Ladies and gentlemen, this is your Captain Stephen Prado speaking. And we are now cruising at the altitude of 37,000 feet. Actually, ladies and gentlemen, hindi ko po alam kung saan tayo pupunta. Ang alam ko lang, lumilipad po tayo ngayon sa mga oras na ito." Can you imagine the nightmare of every passenger of an airplane na yung kapitan mismo, sinasabi niya sa atin, lumilipad tayo pero wala tayong patutunguhan. Na siya ay nagmamaneho ng 35 billion peso A380 airplane na walang patutunguhan, walang destinasyon, is a waste of potential, it is a waste of resources. And unfortunately, many of us, katulad ng katabi mo, worth it, valuable, may halaga, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, and yet, we are living our lives aimlessly. Wala tayong purpose, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. And let me tell you this, my friends and family, global family, kung hindi ka magiging intentional, kung hindi ka magiging driven, finding a purpose in this directionless and meaningless world is actually impossible. But let me tell you this, but the moment na ma-discover mo kung ano ang purpose at ang misyon ng iyong Creator sa'yo, that is one of the most important moment of your life. Let me repeat, the most important moment in your life is for you to discover ano ang reason kung bakit ako nag-i-exist at ano ang bagay na pinapagawa ng Panginoon sa aking buhay. Kasi once na nalaman mo yung purpose mo ang magtutulak sa iyong manatiling gising kahit inaanto ka na. Yung purpose mo ang magtutulak sa iyong bumangon kahit inaanto ka. Yung purpose mo ang magtutulak sa iyo na magpatuloy kahit nahihirapan ka na. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. And bakit nga po ba tayo maglalaan ng isang mensahe para lang malaman natin ang ating purpose? Bakit nga ba natin kailangan pag-usapan sa simbahan kung ano ang layunin ng ating buhay? And I've been asked many times, as your pastor for more than 11 years, ako po ay natanong na nang hindi ko na mabilang ng mga pagkakataon, "Pastor, bakit po importanteng alam ng tao ang kanyang purpose?" At ang lagi kong sinasagot, simpleng-simple lang. Kaya po importanteng alam ng tao ang kanyang purpose para malaman niya kung ano ang hindi niya purpose. Grabe, ang lalim. Bakit? Kasi kapag alam mo ang purpose mo, hindi ka mag-aaksaya ng panahon para gawin yung mga bagay na hindi mo naman purpose in the first place. Tingnan niyo ang ating Panginoon. When Jesus came here on earth, nung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao ho siya. Napansin niyo ho ba that He came in a way, bumaba ho siya mula sa langit, and for me personally, opinion ko po ito, He came in a way that made no sense. Kung ako po ang tatanungin ninyo, with the mission to save the world, yung kanyang pagpunta rito bilang baby is not a good strategy. Right? Kasi ang kanyang purpose, ang kanyang mission ay iligtas ang sangkatauhan, iligtas ang buong mundo, and He came as a baby. For me, that's not the best strategy. Kung titignan mo sa unang tingin, pumunta ang ating Panginoong Hesus na wala ho siyang influence sa gobyerno, wala siyang connection sa gobyerno, and if He wants to change the society, if He wants to save the world, hindi ho ba parang makakatulong na may influence at connection ka sa gobyerno? Pero hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon because His ways are always better than our ways. And if you think about this, 33 years na nag-exist ang ating Panginoong Hesus bilang tao dito sa mundo, and only for 3.5 years nag-exist yung kanyang ministry. How many? 3.5 years. Now, if you are going to ask me po, yung 3.5 years para sa isang malaking misyon na world conquest to save the world, it's not enough time. Diba? Biruin mo, ang mission mo, isave ang mundo, world conquest, world domination,
tapos ang oras mo lang at ang timeline mo, 3.5 years. Ako nga po, naglilingkod doon sa Panginoon for 25 years. I've been your pastor for more than 11 years. Tapos si Jesus, 3.5 years lang. Is it as if parang ang iksi-iksi ng oras para sa isang napakalaking misyon? Correct? Pero question, nakita nyo ba si Jesus na na-stress? Nakita nyo ba si Jesus na naging anxious? Na na-late sa kanyang appointment? Nakita nyo po ba ang ating Panginoong Hesus na na-pressure sa ministry? Hindi. He has a little time with a big vision and yet hindi natin siya nakitang stress. Bakit? Purposeful siya. And yet, look at this. Tayo, we're always busy. We're always anxious. We're always stressed. We're always running late sa ating mga appointment na hindi natin nakita ang ating Panginoong Hesus. Na parang pakiramdam natin ito ang normal na buhay. And yet, ipinakita po sa atin ng ating Panginoon. Dinemo ng ating Panginoong Hesus sa atin na posible yung buhay na may rhythm and pace. Posible yung buhay na pwede kang mag-grind with grace. Kung matututo lang tayong lumakad sa tunay na misyon na hindi mo gagawin yung hindi naman talaga pinapagawa ng Panginoon sa iyo in the first place. Salamat sa Panginoon. Tignan nyo ang ating Panginoon sa John chapter 6 verse 38. Ang sabi ng scripture, Jesus said, "For I have come down from heaven," highlight this part, "not to do my will, but to do the will of the Father who sent me." Very clear. Tingnan niyo sinabi ni Jesus Christ, bumaba ako mula sa langit, hindi para magbakasyon, hindi para mag-excursion, hindi para magbakasyon sa beach resort. No. Pumunta ako dito, iniwan ko ang langit, pumunta dito sa mundo, hindi para gawin ang gusto ko, kundi gawin ang gusto ng Ama na nagsugo sa akin. So yung kanyang preference is out of the way, kasi mas mahalaga sa kanya yung misyon kesa sa kanyang nararamdaman, kesa sa kanyang kagustuhan. And nakakalungkot man na isipin, hindi kayo to, katabi nyo to, na madalas po tayo, ginagawa natin yung gusto natin, na hindi natin na i-consider ano ba talaga yung gusto nung Diyos na lumikha sa'yo. And even worse, marami po sa atin hindi natin alam kung bakit tayo nag-i-exist in the first place. Buti pa yung ventilador, alam natin ang purpose. Ano ang purpose ng ventilador? Mag-circulate ng hangin. Correct? At kapag yung ventilador bumubuga ng apoy, alam mo na kagad hindi niya nagagawa yung kanyang purpose and probably disappointed yung inventor ng electric fan kasi hindi kita inimbento para magbuga ng apoy. Inimbento kita to circulate the air. Comprende? Tama? Ikaw, what's the purpose why we exist in the first place? Ako, why am I here in the first place? Ibig ba sabihin, mas alam ko pa yung purpose ng ventilador kesa sa purpose ko? Tignan nyo, sabi ni Jesus sa John 10:10, "The thief comes to steal, to kill, and to destroy." Buti pa yung magnanakaw, alam niya yung purpose niya. Ano ang purpose ng magnanakaw? To steal, to kill, and to destroy. Kapag yung magnanakaw nagbigay, hindi mo nagagawa purpose mo. Kasi hindi yun ang essence ng pagnanakaw. Kapag ang magnanakaw nagpapaalam pa bago magnakaw, you are not a good thief. Amen? Pero kung ikaw ay magaling na magnanakaw, grabe, sa church pinag-uusapan natin para maging magaling na magnanakaw. Hallelujah. Amen? Pero kung ikaw ay magaling na magnanakaw, alam mo ang purpose mo kung bakit. May nakita na ba kayo magnanakaw pagpasok ng bahay, uminom muna ng tubig, nagbukas ng TV, nag-Netflix muna. No, he was not there para manood ng Netflix, para umupo sa sopa. He was there to steal. And the thief came to steal, to kill, and to destroy. But the verse is not finished yet. But yet, ang sabi ng scripture, "But Jesus come so that you may have life and have it to the full." So listen, if you are experiencing God's blessing, if you are experiencing God's goodness, hindi mo naranasan ang goodness at faithfulness by accident. Somebody purposefully came from heaven to give that to you. At kung hindi naging intentional, at kung hindi po naging intentional ang Panginoon sa kanyang purpose, hindi natin mararanasan ito sa ating mga buhay. John 4:34, highlight this part. "My food is to do
the will of God. Ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Dito ako lumalakas. Dito ako nanonourished. Pag ginagawa ko, hindi ang kalooban ko, hindi ang gusto ko, kundi yung gusto ng Panginoon sa aking buhay. I wonder, how many of our global family kaya can say, lumalakas ako, nabubuhayan ako, ginaganahan ako, kapag nagagawa ko ang pinapagawa ng Panginoon. Kasi even our Lord Jesus Christ is very intentional. I'm not here to please people, to gain your validation. I'm here for a purpose of saving the world. And if Jesus had a mission, naniniwala din ako na lahat ng follower ni Jesus dapat may mission. How many among you consider yourself as a follower of Jesus Christ? Now listen, not a fanatic, a follower. Kasi yung mga fanatic, umaalis yan pag mahirap na. Ang follower, kahit may challenge, kahit mahirap na, sumusunod. Sa John chapter 6, nangyari yan eh. Amen? Nung sinabi ng ating Panginoong Yesus, that if you want to see my kingdom, you must eat my body and drink my blood. And people took it literally, ba't namin kakainin ng iyong laman? At ba't namin iinumin ng iyong dugo? And on John 6:66, ang sabi ng scripture, maraming tao ang nag-unfollow kay Jesus Christ, kinancel culture siya. Kinancel siya ng mga tao. Sabi niya, he's insane. Kabaliwan ito. And then Jesus turned around, tinignan niya ang kanyang mga disciple, at sabi niya sa mga disciple, kayo, may balak din ba kayong iwanan ako? Bakit? Yung mga fanatic umalis na, pero baka naman yung mga follower umalis din. Bakit? Ang tunay na follower ni Jesus Christ, may assignment mula sa ating Panginoon. At kung yung Diyos natin, si Jesus, ay may mission nung siya'y bumaba dito sa mundo, naniniwala po ko lahat ng mga follower ni Jesus ay meron din pong mission. Hindi ka niligtas ng Panginoon para manatiling nakaupo. You are not saved to stand still. You are not saved to sit still. You are saved to be sent. Niligtas ka ng Panginoon para isugo ng Panginoon, ipadala ng Panginoon dito sa mundong ito upang ang mundong ito ay makakilala sa ating Panginoon. God never intended anybody to live an aimless life. Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay nabubuhay na walang direksyon ng ating buhay. He created each and every one of us for a purpose. And the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, watch this, you step into a divine assignment. All of a sudden, yung walang plano, nagkakaplano. All of a sudden, yung walang plano, may assignment bigla mula sa ating Panginoon. Why? Because the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, meron ka kagad assignment. Hindi jacket, assignment. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. So every Christian is not just saved, you are sent. That's why, when Jesus ascended to heaven, remember that? When Jesus rose again from the dead, at siya'y umakyat po muli sa langit, he was witnessed, watched by 500 people. And 500 people nakatingala ho sa ating Panginoong Yesus habang pinagmamasdan siyang bumabalik sa langit. Pero hindi sinabi ng ating Panginoon sa kanila, guys, all 500 of you, stay where you are and be blessed. Kasi ang purpose kung ba't tayo nag-i-assist, hindi lang para ma-blessed. Hindi masamang ma-bless, pero hindi mo purpose ang ma-bless. Hindi sinabi ng Lord na stay and be blessed. Sabi niya, go. Whatever I taught you, ano man ang tinuro ko sa inyo, ituro nyo rin sa iba. At sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ang purpose natin, hindi manatili. We are not even commanded by the Lord to gather. We are commanded to go. And most of us, unfortunately, posibleng kahit sa simbahan natin, baka puno na lang tayo gather ng harvest, na nakalimutan na natin na ang mandato natin is not just to gather but to go. We are not called to pamper the saved. We are called to reach the lost. To make this unbeliever to be a believer of Jesus Christ and the believer to become a disciple maker. That's the goal. That's the mission. That's the purpose. And maybe sinasabi po ng iba sa inyo, Pastor, hindi po yata ako tinawag dyan sa mga ganyang bagay kasi palagay ko po, pampastor po yung mga ganyan. Yung mag-preach ka, mangaral ka, yung i-proclaim mo, yung kabuti. Parang hindi ko po kaya kasi hindi naman po ako magaling magsalita. And hindi ka po nag-iisa kasi even our biblical heroes
have reasoned the same thing. Naalala po ba ninyo si Moses, di ba? Nung sinugo siya ng Panginoon para maging spokesperson, sabi ni Moses, ako, pinaparaphrase ko lang ha, magiging spokesperson ako, bulol ako. He doubted his ability to speak. Pero ano sabi ng Panginoon? I will supply words into your mouth. At yan po ang personal kong pinangahawakan. Kasi sabi ko nga sa Panginoon, Lord, tatawag ka ng pastor yung bulol pa. Because when I was starting to be a pastor, I cannot even makapag-articulate ng sarili kong sentence. I don't know how to express myself. Hindi ko kaya magsalita ng matagal na panahon sa harap ng maraming tao. And yet, nung inassure ako ng ating Panginoon na hindi importante dito yung dila mo, kundi yung salitang ibibigay ko sa iyo. So kahit yung dila mo maiksi at yung dila mo bulol, hanggat may words na sinusupply ang ating Panginoon sa atin, you will be able to do what God has called us to do. And true enough po, na nagpapasalamat ako sa Panginoon that God is, I'm still amazed with how God is using our leaders, our volunteers para sa kalwa, na kung iisipin mo, walang ability. Like Jeremiah, for example. Di ba sabi niya, Lord, gagamitin mo akong prophet. Ang prophet po, tagapagsalita ng Diyos. Paano ko papaniwalaan? I'm too young. Masyado po akong bata. At maiksi po ang aking dila. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? I will supply words into your mouth. Si Gideon, sabi niya, Lord, gagamitin mo ko bilang warrior. Ipagtatanggol ko at ililigtas ko ang ating bansa. Lord, marami pong mas qualified. Yung angkan po namin ang pinakamahina sa lahat ng angkan. At sa angkan namin, yung pamilya ko ang pinakamahina sa buong angkan. At sa buong pamilya namin, ako ang pinakamahina sa lahat ng mahina. Na-miss niyo po ba yun, Lord? No, hindi na-miss ng Panginoon yun. Na kahit na si Gideon, he felt unworthy. Kahit na si Moses, he doubted his ability. Kahit na si Jeremiah, he thought he was too young, God empowered all of them. In-empower sila ng Panginoon para magawa nila yung hindi naman nila kaya on their own. Ibig sabihin, ano man ang edad mo, ano man ang background mo, ano man ang skill mo, hindi yan ang magdedetermine kung ano ang mission mo. Si Lord. God does. John 15:16. Ito po ang vision na ibinigay sa ating simbahan sa Community Global. Ano sabi ng John 15:16? You did not choose me, capital M. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa iyo. Biglang brinake ng Lord yung pride natin. Biglang brinake ng Lord yung confident natin. Nasasabihin natin, in 1992, I found the Lord. No, hindi mo nakita ang Panginoon, hindi naman siya yung nawala, ikaw. Kaya sinasabi ng Panginoon, nire-remind na tayo ng ating Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. In case lang that you are so confident and prideful about choosing me, by the way, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. At naghirang sa inyo, appointed. Highlight that part. Everybody say appointed. Para sa ang purpose? That you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. So that whatever you ask the Father in Jesus' name, the Father will give you. Sino sa inyo gusto niyo po yung last part ng verse? That whatever you ask the Father in Jesus' name, God will give to you. Ayaw nyo, ako na lang. Parang napilitan pa po kayo ha. Ako gusto ko yan. Ano man ang aking hingin, ipagkakaloob ng Ama. But again, conditional siya. Para makuha mo yun, you should go, bear fruit, and that your fruit should remain. Pero bago ka rin humayo, kailangan alam mo identity mo. Na ikaw ay hinirang ng ating Panginoon. He appointed you. Pag sinabi mo kasing appointed, everybody say appointed, put that in the chat. Pag sinabi mong appointed, para kang binukod. Set apart. Parang yung damit nyo ngayon, maraming katabi ang damit na yan nung binili ninyo. Magkapareho pa nga eh. Pero ba't yan yung pinili ninyo? Diba? So, out of all the clothes out there, hinirang mo yun. In-appoint mo yon para sa ang purpose? Para isuot sa katawan ko. Yun yung purpose niya. So, ganun din po tayo. Out of 8 billion people on earth, ikaw ang nandito ngayon. In-appoint ka ng ating Panginoon, binigyan ka niya ng specific na mission. Listen to me. Binigyan ka ng Diyos ng specific na mission. Ibig sabihin, yung mission mo, hindi self-made. God-given. So, hindi natin pwedeng sabihin, ang mission ko sa buhay ko, magpayaman. Ang mission ko sa buhay ko, magpatayo ng malaking bahay. Self-made yun. Ginawa mo lang yung mission na yun. Akin ang 2025.
Paano naman kami? Kinuha mo na yung 2025. Pag inangkin patuloy namin niya, kami pa mukhang magnanakaw. Kasi nga, sa'yo na yung 2025 eh. Di ba? Kasi nga, di ba, napagkakamalan natin na yung ambition, mission. Napagkakamalan natin. Kasi nga, yung mission inaakala natin, ikaw lang gumawa nun eh. Hindi naman yun talagang yung reason kung ba't ka nilikha ng Panginoon. Yung reason kung ba't ka nilikha ng Panginoon, yun yung purpose niya, at yung assignment niya, yun yung mission niya. So yung mission mo, God-given siya. You need to be reminded, you are not an accident. Hindi ka aksidente. You are not a miscalculation. You are an assignment. And you are appointed. Bring back the verse again, John 15:16. You are appointed to go and bear fruit. May mission ang Panginoon sa iyo, to bear fruit, to bring change to your society. So anuman ang iyong ginagawa, ikaw man ay engineer, architect, radiologist, biologist, chemist, lahat ng lahat ng logi, isama mo na lahat. Whatever you are doing, you need to remind yourself, kailangan mong palalahanan ng iyong sarili na merong assignment na pinapagawa ang Panginoon sa iyo. Hindi ka engineer na Christian. Hindi ka architect na Christian. Hindi ka artista na Christian. Christian ka muna, which happens to be an engineer. Kailangan nauuna lagi yung identity mo kay Kristo bilang Kristiyano bago yung ginagawa mo. Kasi once na nagkapalit, mas matimbang na yung ambition kaysa sa mission. Because when the mission is clear, the decision will be clear. Kaya marami po sa atin, hindi klaro yung mga decision natin sa buhay. Kung ano na lang, YOLO, happy-go-lucky. Wala kasing intentional purpose kasi hindi natin alam ano ba talaga pinapagawa ng Panginoon. God has an assignment for you. Hindi aksidenteng nasa Japan ka, hindi aksidenteng nasa Russia ka, hindi aksidenteng nasa Pilipinas ka, hindi po aksidente na yung pamilya mo, at yung napang-asawa mo. Lahat po yan pwedeng gamitin ng Panginoon para yung mission niya sa'yo, yung assignment niya sa'yo ay maisakatuparan. Minsan lang po, dahil nakaklaud yung isip natin ng ambisyon, nakakalimutan natin yung mission, we lose sight of what really matters in our life. We lose sight of the big picture in our mission. Do you still remember nung nagsisimula kang mag-apply sa trabaho ng ina-applyan mo? Kung gaano katindi ang prayer mo sa Panginoon, Lord, this is my dream company. Lord, sana matanggap po ako. Do you remember those moments many years ago na nag-a-apply po kayo ng visa ninyo? Sabi mo, Lord, payagan nyo lang po ako, Lord. Ma-approve lang po yung visa ko, Lord. Gagamitin ko po yung influence ko, Lord. Yung resources ko, Lord, para magkaroon ng Gia Barcelona, Lord Jesus. Remember that moment? Na Lord, kung hayaan mo lang ma-approve tong visa na to, magkakaroon po ng Gia Miami, Lord, Gia Miami. Sarap pakinggan, Lord, Gia Miami. Gia Los Angeles. Nakita ng Lord yung panalangin mo kasi nakadapa ka na eh. Gulong ka na ng gulong eh. Sabi na Lord, kawawa naman tong batang to. Sige na nga, pagbigyan na nga natin, approve nga natin yung visa. Of course, I'm just exaggerating. Eh di na-approve yung visa mo. With the commitment that whatever you have, you will do it for God. Na-approvean ka, pagharap mo sa immigration, na-approve ka, pagdating mo ng Barcelona, intentional ka pa rin. Mission-minded ka pa rin. Pagdating mo sa Barcelona, nag-Jericho March ka pa. Lord, lahat ng mga bahay na ito ay makakakilala po sa iyo. Lahat po na in Jesus na yung lumayas kayo, mga demonyo, magkakakilala kayo lahat sa ating Panginoon. And you are very intentional because you still remember why you are there in the first place. And then, after a year, tumatawag na yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Ma, ano ulam? Ma, pan-tuition fee. Ma, kailangan namin ng perang ganito. Kala mo ATM ka. Lahat ng demand sa Pilipinas, hinihingi, bigay nyo to. And because you want to give in, gusto mo ibigay yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, masyado ka ng focus at busy sa ambisyon.
hindi na sa mission. 5 years later, wala pa rin Gia Barcelona. 10 years later, wala pa rin Gia Miami. Nakalimutan mo why you are there in the first place. You lose sight of the very mission that you have. You lose sight of the big picture. Mission should be more important than our ambition. Lalo sa mundong ginagalawa natin that we are encouraged to chase position, ambition. And by the way, hindi ko po sinasabing maling mangarap. Hindi ko sinasabing maling magkaroon ng goal. Magkakaroon ka ng goal. Maganda po yung may goal tayo. Magandang may ambition tayo. Pero sana po nag-a-adjust yung ating ambisyon sa tunay na mission natin. Kasi mas mahalaga po yung mission natin sa ating pamilya kesa sa posisyon na hinahabol natin sa ating kumpanya. Your mission is more important than your ambition. After all, our aim as a Christian is not just to be blessed. Our aim is to be deployed. Pinadala ka ng Panginoon wherever you are. Paano naman ako, pastor? Nasa bahay lang po ako, nag-aalaga ako ng aking mga anak. Now, as a mother, hindi ka lang basta nagbe-babysit ng anak. Nagde-disciple ka. Kung ang lagi mo lang iniisip, aalagaan ko lang yung anak ko, magbe-babysit ako, nakaka-bored. Yung gano'n, kasi walang meaning eh. But every time na mariremind ka, I'm not just babysitting, I'm discipling my kids. I'm discipling my kids. Dinidisciple ko ang aking mga anak. Mas nagkakaroon ng meaning ay yung ginagawa kasi hindi mo lang sila basta pinapakain, hindi mo sila basta tinuturuan. You are making a difference and an impact in their lives. Kailangan ma-realize natin, mga kapatid at mga anak, na yung mundane things na ginagawa natin, mananatiling mundane yan pag walang purpose. Kapag walang meaning. Kailangan klaro po sa atin na pinipili natin lagi, ano po Lord yung assignment mo kung bakit ako naging nanay? Ano po ang assignment mo Lord kung bakit naging ganito? Lord, kasi imagine niyo no, kapag klaro po kasi ang mission mo, pati decision mo, hindi na nga pag-uusapan ng decision sa totoo lang. Halimbawa, magtatayo ka ng coffee shop. Lord, gamitin niyo po yung coffee shop na to para po maraming kaluluwa, hindi lang makatikim ng kape, makarinig ng Word of God. Di ba? Mission-minded ka. So ngayon, nagpatayo ka ng coffee shop. Ang pangalan, Hebrews, para nasa Bible. Okay? So meron kang coffee shop, Hebrews ang pangalan. Very mission-minded ka, pinapagawa. Imagine mo to, kapag alam mo ang mission mo, hindi mo natatanungin, Pastor, ano kaya magandang ilagay sa dingding? Alam mo na agad. Kasi alam mo yung purpose mo. Ang purpose mo is to share the gospel. Pati music mo sa coffee shop mo, hindi mo natatanungin sa akin. Kasi alam mo na, kung purposeful ka, hindi mo natatanungin anong music, anong ambience, anong decals. Kasi dahil purposeful ka, when the mission is clear, the decision will always be clear. Kaya lang kasi labo-labo po ang buhay natin kasi hindi tayo missionary. Sa mga mission field natin, akala natin bisita tayo. Missionary po kayo. Saan man kayo naroroon. Ikaw man ay nasa opisina, nasa school, saan man po tayo naroroon, tayo po ay mga missionary ng Panginoon. And even the time that you have, kung ikaw ay talagang intentional sa mission po na pinapagawa ng Panginoon, alam mo kung anong priority ng iyong buhay. Especially nowadays. Hindi ko sinasabing mali ito, ha? Pero pansinin ninyo, nowadays, ina-announce ng gobyerno sa atin, bago pa pumasok ang 2025, i-announce niya na lahat ng holiday sa buong taon. Anong gagawin ng katabi mo? Ganito yan. Uy, long weekend to, ha? Batanes. Singapore. Ha? Taiwan. Di ba? Hindi masama, ha? Hindi ko sinasabing masama. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin. Ini-encourage ko nga kayo mag-travel, eh. Maganda ho mag-travel. Pero bihira ako nakakarinig na, uy, holiday. I want to learn new things para magamit ko sa mission na pinapagawa ng Panginoon. Kasi kung mission-minded, hindi laging bakasyon, relaxation ang nasa isip mo eh. Ang iniisip mo kagad, ano ang pwede kong magawa para malakaran ko ang pinapagawa ng Panginoon? Mag-enroll kaya ako ng vocational lesson? Mag-enroll kaya ako dito sa seminar na to para makakuha ko ng certificate that will help me para sa next season ng aking buhay? Mag-serve kaya ako sa church sa mga panahon na ito? Because most of us are so consumed with our work na nakalimutan nating may mission ang Panginoon sa bawat isa sa atin. We are on a mission. Hindi ka lang basta pumapasok sa trabaho every Monday. Ay, hindi ka pala pumapasok ng Monday, so Tuesday.
Hindi ka lang po basta trabahador, employee, may-ari ng negosyo, influencer. Kapag ikaw ay nagkikreate ng content mo, hindi ka lang basta missionary ka, anak. You are on a mission. And when the mission is so clear, the decision, what content to do, how to react, how to engage, is very clear also. But maybe, unfortunately, some of us, meron naman tayong passion, but we've lost it. Dati determined ka, but you've lost it. Committed ka, but you've lost it. Klarong-klaro yung gustong mangyari ng Panginoon sa'yo. But unfortunately, you've lost it. Klaro sa'yo, nung nag-apply ka ng trabaho, sabi mo sa sarili mo, magsisimula kami ng office ministry dito sa trabahong ito. Klaro yon nung nagsisimula ka. Pero you lost it. You've lost it. Nawala na yon, yung goal na yon. But the moment na nilakaran mo yung pinapagawa po ng Panginoon sa iyo, and I cannot force anything to you kasi hindi ko po alam kung anong assignment na pinapagawa ng Panginoon sa iyo specifically, but corporately, we are all called to share the gospel of Jesus Christ, parangalan ng ating Panginoon, to be the salt and the light of the world. But individually, hindi ko po alam kung anong assignment ng Panginoon, kung ba't dyan kanya sa kumpanya na yan dinala. I remember nung 2006, 2008, I guess, nung ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, dahil galing po ko nung ako'y college, very intentional din po kami in preaching the gospel. In fact, meron po kaming campus ministry sa Polytechnic University of the Philippines, sa PUP Santa Mesa. And isa po ako sa naging president ng campus ministry namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagka ako ay nagtrabaho na, gusto ko sa opisinang pagtatrabahoan ko, meron kaming office ministry. It's not an easy journey. Mahirap panindigan yun. Pero once na ginawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, yung challenge na in-expect ko, hindi nga nangyari. And by the grace of God, we have been given a permission na magkaroon ng office ministry. And I'm so glad and amazed na marami dun sa mga bina-Bible study namin during those times. Yung iba sa kanila naging leader na ng church, volunteer na ng church, nasa ibang simbahan, pero nakakilala sa Panginoon. So every time tatanungin ko ang Panginoon, sasabi ko, Lord, pinag-IT mo pa ako, magpapastor din po naman pala ako. Ngayon, mas nare-realize ko, inalaw ng Panginoon na magtrabaho ako sa kumpanya na yon para pagtulong-tulungan namin na makakilala yung mga ka-office mate namin sa Panginoon. So, hindi na sayang yung stay ko na yon. Amen? So, and I believe, pare-pareho po tayo. May purpose ang Panginoon. Kung may-ari po kayo ng isang kumpanya, meron po kayong kapangyarihan na ipatawag po ang inyong mga empleyado. Every Monday, Bible study tayo. You have that potential and capacity to do it. Kung ikaw ay may-ari ng coffee shop, kahit dalawa ang empleyado mo, dalawa pinapasweldo mo, yung barista at saka yung tagabantay. Diba? Every Monday, devotional tayo, Bible study. You have that capacity. Samantalahin mo. I-take advantage mo. Yung influence and connection that you have, you are there for a reason. Amen? As long as you are purposeful, magagawa po natin ang pinapagawa ng Panginoon. Patahimik po kayo ng patahimik, ano po? Amen? Naalala ko nung nag-a-apply po ako ng trabaho, actually hindi ako naman nag-apply ng marami kasi nung nag-a-apply po ako ng trabaho, since IT po ang aking profession, talaga pong ang IT, mahirap po makahanap ng trabaho na walang weekend. Kasi usually ang mga IT, especially nung mga panahon ng 2008, 2009, pa-boom po yan eh. Panahon ng 2009 is panahon ng boom ng Facebook eh. Talagang in demand po ang IT profession ng time na yun. Pero alam niyo po, dahil lumaki ako sa simbahan and I know kung anong pagtawag ng Panginoon sa akin, hindi ko po pino-force ito na gawin ninyo kung gawin ninyo at maging katulad ng conviction ko ang conviction ninyo. Hayaan nyo ang Diyos ang mangusap sa inyo. Alam niyo po, sa lahat ng a-applyan ko trabaho, lagi ko sinasabi, Lord, kahit gano'ng kalaki ang sweldo, basta may pasok ng linggo, no kagad sa akin yan. Na hindi ko sinasabing posibleng ganun din sa inyo kasi kung lahat naman ng tao sa buong Pilipinas walang pasok ng linggo, di wala tayong nagbebenta sa Jollibee, walang cashier sa LRT. Ginanaw naman yung sinasabi ko mga kapatid. Pero ako mismo, personal conviction ko yun na ilaan ko ang Sunday para sa ating Panginoon. And that's a good advice kung gagawin nyo rin po sa inyong buhay. Bakit? Hindi ako masisilaw. Kapag alam mo ang purpose mo, hindi ka masisilaw sa laki ng offer. So kung maninimbang ka, malaking sweldo, pero may pasok ng linggo, maliit ang sweldo pero wala. Pero kung alam ko ang purpose ko, hindi ako masisilaw sa madaliang offer. And once I'm there already, once nakapasok ka sa trabaho, remind yourself, may calling ka, may mission ka. You are not just there to build your career.
You are there to build the kingdom of God. In fact, naniniwala po ako that career excellence is a form of worship. Yung integrity natin is a form of worship. Yung work ethic natin is a form of worship. Yung discipline natin sa ating trabaho is a form of worship. I'm not just here to build my career. Walang masama to build your career. But always remind yourself, I'm called. Tinawag ako ng Panginoon at may purpose po ang Panginoon sa akin. Amen. Pansinin po ninyo, yung career ninyo, kung kayo man ay biologist, chemist, radiologist, kung kayo man ay scientist, astronaut, celebrity, ano man po ang career ninyo, most of the time, kayo pumili po niyan. Hindi kayo nanalangin sa Panginoon, Lord, i-reveal niyo po kung ano po ang kurso na makukuha ko. And Jesus was a carpenter. Ay, siguro po karpentero po, Lord, ang pinapagawa niyo po sa aking buhay. Hindi lalabas dito kung anong kurso ang kukunin mo. Hindi sasabihin ng scripture kung ano exactly yung... Ako naniniwala, kalooban ng Diyos, makatapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng maayos na buhay. I believe that's God's will for all of us. Pero hindi niya sasabihin kung ano exactly. And when you choose engineering or architecture with the right work ethics, integrity, and discipline, you will succeed. And God's plan for your life will happen. Pero mapapansin po ninyo na sa karir natin, tayo pumili nito. Pero sa calling, Diyos ang pumipili nito para sa atin. Ang calling mo, hindi mo pinipili. Diyos ang pumipili nito sa iyo. Amen? Sa karir mo, nag-aaral ka. Para maging mabuti ka, magaling ka doon sa karir mo. Correct? So you are educated to be good at it. Pero sa calling, you're not educated, you're anointed. Sa karir, it's natural. Sa calling, it's supernatural. Sa karir, most of the time, ambition. Pero sa calling, mission. Yung pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan lang klaro. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, di ba? Let your yes be yes and let your no be no. Ang sinasabi ng Panginoon, kung pipiliin mo yung ambition, at least man lang sigurado ka sa decision mo. Kung pipiliin mo yung yes, di yes. Huwag kang siguristang hindi sigurado. At kung kailangan mo ng wisdom, sabi ng James, if any one of you lacks wisdom, ask the Lord for wisdom, and He is generous enough to give you wisdom. Amen? And if you're going to ask me, where can I find wisdom? Sinabi rin ng Bible sa Psalms 119:105, na sabi niya, the word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bakit to? Kasi gusto ng Lord, klaro yung path mo. Hindi yung kung ano na bukas, bahala na po, YOLO, bahala ka na. No. Kaya gusto ng Lord may clarity yung bawat akbang. Purposeful, intentional sa bawat desisyon na atin pong ginagawa. For God is not a God of confusion, the Bible says. He's a God of order, of clarity. And when you need help, the Word of God, the voice of God, will always be there to guide you which path to take. Na sabi ng Isaiah, whether you turn to your left or you turn to your right, you will always hear a voice behind your ear that will say, this is the way, walk in it. Gusto ng Lord klaro. Kasi sabi nga ng James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Kapag tayo ay double-minded, hindi natin alam ano bang ipupursu ko talaga. But the moment that you pursue the things of God, let me tell you this, my friends and family, the moment you pursue the things of God, you will never regret choosing the Lord above everything else. Ang sabi ng Psalms 23 verse 6, blessings and mercy will follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. Now the word follow, blessings and mercy will follow, is actually from the Hebrew pursue. Now ang sabi ng scripture, tingin kayo sa akin, blessings and mercy will pursue you. Hindi ikaw ang magpupursu sa blessing. Kung ipupursu mo si Lord, yung blessings magpupursu sa'yo. Amen? Good things comes to those whose trust is in the Lord. The moment na nagtiwala ka sa Panginoon, ang ipinangako ng Panginoon, good things. So, what choice will you make? Will you live a comfortable life or a called life? Tinawag na buhay. Buhay na may purpose. Buhay na may mission. Buhay na may layunin. Ano nga po ba ang mas matimbang sa iyo, kapatid? Earthly success or eternal significance? But if you are going to ask me, ako po mismo, itinalaga ko na po sa aking sarili that I don't live for something. I live for someone. And that is our Lord Jesus Christ. I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task
the Lord Jesus has given me. Anong task yun? The task of testifying to the good news of God's grace. What is he saying? Baliwala ang buhay ko kung hindi ko matatapos ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. Ano pinapagawa ng Panginoon sa kanya? I-proclaim ang gospel ni Jesus Christ in all the world. So kung di ko ito magagawa, my life is meaningless. My life has no worth. I consider my life worth nothing to me. Sayang ang aking buhay kapag hindi ko ito nagawa. My only aim is to do the task that God assigned me to do. And that is to preach the gospel of Jesus Christ. Amen? What is your vision for your life? Ano po yung pangitain na nilalagay ng Panginoon sa iyong buhay? Which direction, which path are you going to take? Because as far as this church is concerned, by the way, if you consider this church to be a part of to be your family, kung kino-consider mo ang simbahang ito talaga ang iyong pamilya. 1 minute, family talk. God is so faithful to our church. Pinalago po niya ang ating simbahan. From about 100 people, 90 people, in a span of 11 years, we have grown to literally thousands of people by the grace of God. We have an average of about 1,900 to 2,000 people attending our services every single Sunday. On top of that, marami pang absent. On top of that, marami pa tayong global family who are joining us from different parts of the globe. Maybe it's safe to say that we are already a big church. Maybe. But I'm not saying na kailangan mong maging malaking simbahan para magawa mo pinapagawa ng Panginoon. Hindi kasalanan ang magkaroon ng maliit na simbahan. Sabi nga ni Rick Warren, it's not a sin to have a small church, but it is a sin to have a small vision. So, ibig sabihin, kahit 30 lang ang umaate, hindi ko sinilalang yung 30, pero compared to mega churches, na meron tayo, and thank God for mega churches, but kahit na 30 ang taong nasa aking harapan, I still have to care for the world outside me. At kahit na libo-libo pa ang umaatin sa church, kung ikukumpara ko yan sa population ng Caloocan City alone, it's nothing. The job is still not finished. The mission is not till done. Marami pang tao nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. And I want to challenge this global family that in order for us to finish the task that God has entrusted to us, yung assignment na pinapagawa ng Panginoon, somebody has to sacrifice. Somebody has to sacrifice their finances, their time, their talent, and resources. And thank God for the people who are sacrificing already for the glory of God. Kasi hindi natin mararanasan ang tunay na pagpapala kung walang sakripisyo in the first place. Yes, may plano ang Panginoon, pero nangangailangan ito ng sakripisyo on our part. Na minsan kailangan mong bitawan ng ambisyon para gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Remember the feeding of 5,000? Doon sa feeding of 5,000, approximately 15,000 people ang nakakain sa pamamagitan po lamang ng 5 gardenia at 2 ligo sardines. Imaginein po ninyo yun. Kanino galing yung 5 tinapay? Sa bata. Sa baon ng bata. Question, marami po kaya dun sa 15,000 people ang may tinapay din? Yes. Maaaring marami rin ang may tinapay nung time na yun. Pero hindi pinagpala ang lahat dahil sa mga taong may tinapay. Pinagpala ang lahat dahil may taong nagsakripisyo. So may plano ang Panginoon for multiplication, but sacrifice is the key. Huwag mong maliitin yung bagay na meron ka. Yung talent na meron ka. Kasi gagamitin po ng Panginoon yan to make a difference in your offices, in your homes, in your schools, in your career. Katulad ni Andrew na kapatid ni Peter, nung natanggap niya yung 5 loaves and 2 fishes, ano sabi niya? Aanuin natin to. Hindi ito kakasya. This is not enough. Sa mata ng iba, parang minaliit naman yata yung sakripisyo. Binilittle naman yata ang sakripisyo.